kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artresin araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, maka-bloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Maka-bloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sunflon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sunflon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi. Sunflon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Extraordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be Extraordinary with MX3. Ayos lang, basta kasama. Konting Tanduay Light, buo ang kalooban. Tanduay Light, gaan ang tama, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Araw-araw man ang laban, buo ang kalooban. Basta't kasama ang Tanduay Light. Drink responsibly. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artresin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artresin araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 65 radio stations nationwide. Mahigit 2,000 radio anchors, commentators, reporters at correspondents nationwide. Hatid naming mga balitang tatak, RMN. Balitang pinagkakatiwalaan, mapapakinggan saan mang sulok ng bansa. Luzon, Visayas at Mindanao. Mula sa Radio Mindanao Network. Ang totoong Nationwide Network. Number 1. Live mong napapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong Sa narinig bayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris, bigyan kita diri. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News.
Magandang hapon mga kasama. Ako si Radyo Man. Jenny Pahilanga, araw tayo ngayon ng Biyernes, May 30, 2025. At naritong ulo ng mga may init na balita sa RMN Network News. Ginang napapunta sa isang libing patay ng mahagip ng dump truck ang sinasakyang motorsiklo sa Negros Occidental. Pagpapaliban sa pagbasa ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kinuwestiyon ng ilang mambabatas. Malacanang iginiit na walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa desisyon ng Senado. Pag-usapan po ba sa LEDAC meeting kahapon yung tungkol sa impeachment? Hindi po. Wala pong nabanggit. Dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. nasa NBI facility sa loob ng New Bilibid Prison. Teves, umaasa na mapapabilis ang pagiliti sa kanyang kaso. Ito lang sana yung request ko sa sa korte na sana mabilis yung kaso dahil sa totoo lang kung tatrabahoin talaga yung kaso, sandali lang matapos. Mga naitatalang bagong kaso ng Mpox sa bansa, mahinang variant lang ayon sa Department of Health. At sa ating showbiz, dating matinee idol Red Stanberg pumanaw na sa edad na 50. RMN Network News. Mga kasama sa detalye ng ating mga balita. Ginang napapunta sa isang libing patay ng mahagip ng dump truck ang sinasakyang motorsiklo sa Cabancalan City, Negros Occidental. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod. RMN Live Report. Patayon na spot ang isang ginang na backrider matapos naggunungan ng dump truck sa Barangay Hinamunan, Cabancalan City, Negros Occidental habang papunta sana sa isang libing. Kinilala ang biktima na si Maria Cecilia Martinez habang wala namang netamong sugat ang kanyang asawa na si Leonardo na nagmamaniho ng motorsiklo. Lumalabas sa investigasyon ng Cabancalan PNP na nahagip ng nag-overtake na dump truck ang motorsiklo ng mag-asawa kaya ito ang natumba at naggulungan ng unahang gulong ng truck. Si Cecilia, kinilala naman ang driver ng truck na si Jane Birondo, 58 anyos, ng Sitio Overflow, Barangay Hilamunan, Cabancalan City na nasa kustodya ng mga otoridad at harap sa kaso reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Rajuman Albert Hiner. Tataka rin. Habal-habal driver patay sa pamamaril sa Dato Paglas, Maguindanao del Sur. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Juldy Mapalaw ng RMN Cotabato. RMN Live Report. Tatlong tama sa dibdib at isa sa kilikili ang tumapos sa buhay ng isang lalaki matapos walang awang pagbabarilin sa Purok 3, Barangay Damawato, Dato Paglas sa Maguindanao del Sur. Sinabi sa DXMY ni Maguindanao del Sur Police Provincial Office Public Information Officer Police Captain Joseph Tamayo na binabaybay noon ng 41 anyos na biktimang si Tommy Tando ang kahabaan ng kalsada sakay ng kanyang motorsiklo nang biglang pagbabarilin ng di patukoy na suspek. Na-recover sa crime scene ang 4 na basyon ng caliber 5.56mm assault rifle na ginamit ng salarin sa naturang krimen. Nabatid na ang biktima ay isa lamang habal-habal driver na residente ng barangay poblasyon sa nabanggit na bayan. Wala pang malino na motibo na nasisilip ang kapulisan sa krimen at hindi rin batid kung sino ang mga nasa likod nito. Isa ngayon sa tinitingnang anggulo ng kapulisan ang may kaugnayan sa trabaho ng biktima at palaisipan din kung bakit ito napadpad sa naturang lugar. Nabatid na sunod-sunod na rin ang kaliwat kanang pamamaril na nagaganap sa lalawigan ilang araw matapos ang national and local election nitong Mayo 12. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Rajuman Juldy Mapalaw, Tatak RMN. RMN Network News. Senador, kukwestiyonin ang pag-urong sa schedule ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conde Batak. RMN Live Report. Kukwestiyonin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa sesyon sa plenaryo sa Lunes ang ginawang pag-urong sa presentasyon ng articles of impeachment at sa iba pang mga aktibidad kaugnay sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pimentel, hindi sila kinonsulta patungkol sa pag-urong ng petsa ng pagsisimula ng impeachment proceedings. Bago anyang LEDAC meeting ay binanggit lang sa kanya ni Senate President Cheese Escudero na ililipat ang petsa ng presentation ng articles of impeachment dahil uunahin ang mga priority bills.
Iginit ni Pimentel na hindi tama ang desisyon dahil hindi na nasunod ang constitutional provision ng Senate rules na forthwith o agad na pagdaraos ng impeachment trial. Tinukoy din ng senador na nilalabag dito ang Section 10 ng impeachment rules kung saan malinaw na nakasaad na kapag nagsabay ang legislative business at ang impeachment, sususpendihin ang legislative works para bigyang daan ang impeachment trial. Ang bala ko sana, on the floor, tanungin ko siya bakit na-move ito. Yun lang. Kuha lang tayo ng information bakit na-move ito. Tapos, pinapare-examine ko yung impeachment rules namin. Kasi ang naalala ko doon, may section doon or provision na kung makikita mo yung spirit ng rules, pagka nagsasabay ang impeachment at saka legislative matters, dapat ang nag-give way ang legislative matters, not the impeachment. Yan ang pahayag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN. Delay sa proseso para sa impeachment trial kay Vice President Duterte nakakabahala. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Grace Mariano. RMN Live Report. Nakakaalarma nga para kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang pasya ni Senate President Francis Chis Escudero na iatras sa June 11 ang pagsisimula ng proseso para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na unang itinakda noong sa June 2. Gate ni Castro, ang bawat araw ng pagkaantala sa impeachment trial ay nakakadagdag ng pangamba na maaaring pinaplansya na ang pagbabasura sa impeachment case laban kay VP Sara. Ayon kay Castro, hindi ito makatarungan para sa taong bayan na naghahanap ng hustisya at katotohanan. Bunsod nito ay nananawagan si Castro sa Senado na tuparin ang constitutional responsibility nito at tiyakin na maisasagawa ang impeachment trial ng walang delay o tangka na huwag matupad ang layunin nito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network News. Hindi na pag-usapan sa Legislative Executive Development Advisory Council meeting ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Itong iginiit ng Malacanang matapos questionin ng ilang mambabata sa pagpapaliban sa pagbasa ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sumentro ang LEDAC meeting kahapon sa mga natitira pang priority measures ng administrasyon. Dito ay pinangako rin anya ng Senado at Kamara na iahabol ang pag-aproba sa nga mahalagang panukalang batas bago ang Senate adjournment. Pag-usapan po ba sa LEDAC meeting kahapon yung tungkol sa impeachment? Hindi po. Wala pong nabanggit. Actually, napag-usapan po, may 4 po na priority bills na napag-usapan sa LEDAC at ito po yung National Government Right-Sizing Program. Kasama din po yung amendments to the Right-of-Way Act, amendments to the Cooperative Code at pati po yung proposed National Disease Prevention and Management Authority. Ayon nga po sa report, ito pong National Government Right-Sizing Program, ito po ay aprobado na po sa House of Representatives at maganda po talagang ito ay maipasa. Sa kasalukuyan, ito po ay nakapending po sa Senado. Kaya naman walaan niyang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa pasya na ipagpaliban ang presentation ng Articles of Impeachment laban sa bise. Matatandang iniurong ang Senado sa June 11 sa halip na June 2 ang presentation ng Articles of Impeachment para mapagtuon ang pansin ang ilang pang priority measures. RMN Network News. Manyanita for Vice President Sara inorganisa ng kanyang mga taga-suporta para sa kanyang kaarawan bukas. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Abi Bibera ng RMN Davao. RMN Live Report. Magtitipon-tipon ang mga supporter ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang birthday sa lubong na gaganapin bukas, May 31, 2025. Sa Facebook post ni Inday Mori, isa sa mga organizers sa nasabing selebrasyon, sinabi nito na 3:00 ng hapon mangyayari ang manyanita para kay VP Sara na gagawin sa Freedom Park, Davao City, kung saan 3:00 rin ito ng madaling araw sa The Hague, Netherlands. Sa nasabing selebrasyon, may gaganaping Zumba, harana for VP Inday, candle lighting at iba pang aktibidad para
sa Vice Presidente. Dagdag sa nasabing anunsyo, nagpaalala rin ito na sundin ang health guidelines tulad ng pagdala ng alcohol or sanitizer at pagsuot ng face mask, lalo na matapos kinumpirma ang 6 na kaso ng Mpox sa lungsod. Kaugnay nito, handa rin ang Davao City Police Office at Task Force Davao sa pagsiguro ng seguridad sa lahat ng dadalo sa nasabing aktibidad. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Abi Bibera, Tatak, RMN. RMN Weather Report. Pagsisimula ng habagat, inanunsyo na ng Pag-asa. Detalye mula kay Radyoman Mike Goyagoy. RMN Live Report. Ipinahayag ngayon ng State Weather Bureau na Pag-asa na opisyal na ang pagsisimula ng Southwest Monsoon o yung habagat season sa Pilipinas. Batay mo na kasi sa weather analysis, patuloy ngayon na namomonitor ang mababang antas ng southwesterly winds o hangin sa timog kanluran, sa kanlurang bahagi ng Luzon at sa frontal system ng Hilagang Luzon. At dahil dito, inaasahan na mararanasan sa dakong sa bandang hapon ang mga tag-ulan at thunderstorm. At dahil nga sa papahina ng mga hangin sa silangan, ay inaasahan na magpapasok na ang panahon ng tag-ulan. Ito ay hindi pa naman sa ngayon, kundi magsisimula yan sa loob ng susunod na 2 linggo. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila. Radyoman, Mike Goyagoy, RMN. RMN Network News. Dinala na sa National Bureau of Investigation detention facility sa loob ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa City si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Bago nito, iniharap muna ng NBI sa publiko si Teves sa ginanap na press conference. Dito iprinisenta ni NBI Director Jaime Santiago ang naging proseso ng pagsundo kay Teves sa Timor-Leste pabalik ng Pilipinas. Sa isang punto, naging emosyonal si Teves nang maaresto ito sa Timor-Leste dahil anya ay makukulong na ito kahit hindi pa siya itinuturing na convicted. Sa totoo lang, of course, malungkot ako dahil siyempre makukulong ako na habang makukulong ako. So, kahit hindi pa, di ba, dito kasi makukulong ka kahit hindi ka pa convicted, no? But may mga ano naman yun, si Attorney Ferdy na bahala. Humiling naman si Teves sa korte na bilisan ang kanyang paglilitis sa kaso dahil anya alam niya na sarili niya inosente siya at mabilis lang ang proseso kung ito ay tututukan at tatrabahuhin talaga. Ito lang sana yung request ko sa sa korte na sana mabilis yung yung kaso dahil sa totoo lang kung tatrabahuin talaga yung kaso sandali lang yung sandali lang naman sandali lang matapos kung so yun lang yung anyway I trust my lawyers very well and I know my conscience is clear so ang sa akin lang sana lang mabilis yung proseso para matapos, di ba, matapos na siya para tapos na. Samantala, mga kasama, matatandaan na naharap si Teves sa 13 counts of murder, 14 counts of frustrated murder, 2 cases under Terrorist Financing Prevention Act, illegal possession of firearms, at illegal possession of explosives. Samantala, umaasa rin ang pamilya Degamo na mapapabilis ang paglilitis sa kaso ni Teves upang maabot na rin ang pamilya ang tunay na kalayaan at hustisya sa pagkamatay ni dating Negros Oriental Governor Roel Degamo. Network News. Akusasyong dinukot at iligal na inaresto ng gobyerno si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves, pinabulaanan ng Malacanang. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Chanel Salazar. RMN Live Report. Nanindigan ang Malacanang na naaayon sa batas ang naging proseso ng pag-aresto kay dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. para mapauwi ito sa bansa mula sa Timor-Leste. Ayon kay PCO Assistant Secretary Eril Kabatbat na kasamang sumundo kay Teves sa Timor-Leste, suportado ng mga arrest warrant ang pag-aresto sa dating mambabatas at kailangang ipatupad alinsunod sa utos ng korte. Kung ibabatay rin anya ang proseso ng mga korte sa Pilipinas, kailangang ibalik o dalhin sa kanilang kustodiya ang isang wanted na pinaaresto. Bagamat nirerespeto anya nila ang opinyon ng kampo ni Teves, malinaw na hindi ilegal ang naging proseso ng pag-aresto ng pagdakip sa kanya. Nirerespeto po natin ang naging pahayag ng anak ni dating mambabatas Rep. Teves na si Axel Teves
Pero ito po kasi ay pagpapatupad po ng ating batas. May mga search warrant, may mga arrest warrants po na inilabas at kailangan po nating ipatupad po iyon. Nanggaling po dito sa Pilipinas ang arrest warrant at kung familiar po kayo sa court proceedings, kung saan galing po ang search warrant, doon din po ibabalik. Samantala, pinauubayan na ng palasyo sa Department of Foreign Affairs ang paglilinaw sa mga kwestiyon sa pag-aresto at pagbiyahe kay Teves kahit walang extradition treaty ang Pilipinas at Timor-Leste. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak, Arimen. Outgoing PNP Chief Marbil pinabulaan ng reward ang pagpili ni Pangulong Bongbong Marcos kay General Torre bilang bagong PNP Chief. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Angel Garcia. RMN Live Report. Hindi nga masasabing reward o political accommodation ang pagkakatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Police Major General Nicolas Torre III bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Ayon kay outgoing PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, qualified si Torre dahil magaling at madami ito accomplishments. Sinabi pa ni Marbil na nagkita marahil ang Pangulo kay Torre ang mga katangian na hinahanap ito sa isang PNP Chief. Lahat naman ng general sa ating magagaling. Magaling si Nix, magaling. Maybe nakita niya na ito yung kailangan natin for this event. Hindi siya as a reward because capable naman yung tao talaga. Magaling si Nix, he can decide, he can do. So yun sasabi ko, partly but mostly because of the leadership. Yun ang leadership na kailangan natin ngayon. Samantala, kabilin-bilina ni Marbil kay Torre na ipagpatuloy ang nasimulang reforma sa pambansang pulisya. Nais nang maitama ang mga pagkakamali sa PNP at tratuhin ng maayos yung mga maiiwang senior officers. Hinihikayat din ni Marbil ang buong kapulisan na ibigay kay Torre ang parehong suporta at kooperasyon na ipinagkalob sa kanya. Si Torre ang uupoy ka-31 na PNP Chief mula sa Philippine National Police Academy, tagapaglunsad class of 1993 at ang kauna-unang produkto ng PNPA na mamumuno sa pambansang pulisya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Angel Garcia, Tatak, RMN. Network News. Naghain ng reklamo ang Duterte Youth Party List sa ilang commission and elections officials. Ayon kay Ronald Cardema, ang chairman ng party list, group kabilang sa mga hinaina ng reklamo sina COMELEC Commissioner Maria Norina Tangaro Kasingal at Noli Rafol Pipo. Kasong graft and corruption ang isinampa ng grupo laban sa mga supervisory committee ng COMELEC National Board of Canvassers. Paliwanag ng grupo dahil pa rin ito sa naging aksyon ng COMELEC na hindi sila prinoklama sa mga nagwaging party list sa nakaraang eleksyon. Giit ni Cardema, sinadyang pinuntirya ng COMELEC ang Duterte Youth Party List sa malinaw anya na paglabag ito sa batas. Sa ngayon, hindi pa rin napoproklama ang grupo dahil sa nakabinbin pa rin ang kaso nito sa poll body. RMN Network News. Higit 700 na buhay na baka na aangkating mula Australia parating na sa Nobyembre. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Mike Goyagoy. RMN Live Report. November 2025, may higit sa 900 live cattle, buhay na baka na aangkatin ng Department of Agriculture mula Australia. Ayon kay National Dairy Authority Administrator Marcos Antonio Andaya, ang paparating na imported cattle ay dagdag sa kasalukuyang inventory na nasa 157,000 na ulo ng baka na nasa mga dairy farm. Ipinagmalaki naman ng NDA na tumaas ng 2% ang milk sufficiency ng bansa sa first quarter ng 2025. Anya sa loob kasi ng 30 taon, nakapako lamang sa 1% ang milk production. Sa ngayon, nasa 18,000 na dairy cattle ang nasa milking line ng NDA. Target ng NDA na mapapabot pa sa 5% target ang pangatulang supply ng gatas sa bansa pagsapit ng 2028. Gumagamit muna ngayon ng artificial insemination at upbreeding ang NDA bilang paraan ng pagpaparami ng live cattle habang inaantay ang mga paparating na palahiang baka. Kasama sa DZXL RMN Manila, Radyoman Mike Goyagoy, Tatak, RMN. RMN Network News. Inilunsad ng Department of Health ang Patient Appointment System o
PAS o PAS na layong maging maayos ang sistema ng pagpapakonsulta ng mga pasyente. Sa pamamagitan ng PAS o yung PAS, mas mapapabilis ang outpatient services ng mga ospital na nasa ilalim ng DOH. Dahil din dito, magkakaroon na ng schedule ang mga magpapakonsulta at maiiwasan ang paghihintay ng mga pasyente ng buong araw. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, alinsunod din ito sa 8-point agenda o action agenda para mapabilis ang serbisyong pangkalusugan. Matidinanya ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangangailangan ng mga Filipino na maabot ang serbisyo sa mga ospital sa pamamagitan ng mas maayos sa sistema ng pagpapakonsulta. RMN Network News. Mas nakakahawa at mapanganib na uri ng monkeypox wala pa sa Pilipinas ayon sa Department of Health. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus, Peña, Florida. RMN Live Report. Wala pang Clade 1B ng monkeypox o yung Mpox dito sa Pilipinas. Yan ang nilinaw ng Department of Health sa gitna ng mga naitatalang kaso ng Mpox sa iba't ibang lalawigan ngayon. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, ang mga kaso sa Pilipinas ay Clade 2 na mild lamang at naipapasa sa pamamagitan ng skin-to-skin contact. Hindi niya ito may public health emergency of international concern. Samantala, nilinaw ni Herbosa na melioidosis at hindi glanders ang 6 na kasong naitala sa Siquijor na ikinasawi ng 2 individual. Batay na rin sa DNA analysis ng bakterya. Ayon sa US Centers for Disease and Control, ito ay isang bacterial infection na nakukuha mula sa kontaminadong tubig. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Madeiros, Peña, Florida, Tatak RMN. RMN Network News. Posibleng maraming individual pa ang nakatira sa drainage sa Makati City kung saan nag-viral ang litrato ng isang miyembro ng LGBTQIA+ nang biglang lumabas dito. Sa panayam ng DCXL RMN Manila, sinabi ni Makati City Public Information Office Police Captain Jenibet Artista na base sa naging obserbasyon ng mga residente sa naturang lugar na maliban sa nakita sa viral na litrato, marami pa umano ang lumalabas-masok sa naturang drainage. Anya, isa sa mga nakikita nilang dahilan kung bakit ginawa ito ng ilang individual, ito upang makahanap ng pansamantalang matitirhan o matutulugan upang hindi ito masita o mapaalis ng mga pulis sa lugar. Yung nakita natin po na pumasok doon is 3. And nung mga sumunod po may nakita doon sa pagbabantay din po ng ating mga personnel at mga bantay bayan. May mga ilan din po na nag-attempt naman po na pasukin ulit yung drainage. At kung kaya't pinapabantayan na po yan 24 hours ng barangay po. Ang ano po natin ma'am, sa ngayon po base po doon sa report ng ating investigation, yun nga po dahil nga po mga street dweller, yun lamang ang maaring papuntahan nila para hindi po sila masita ng mga guardia. Nilinaw naman ng Makati PNP na base sa kanilang datos, wala ni isa sa kanilang record na may kaso o may nakaso ito o nasangkot sa anumang illegal na aktibidad o krimen. Wala po kasi sa previous na mga ano po natin, records natin, wala naman pong nai-report, particularly ang barangay na may mga ganyan pong insidente po. Nung nag-viral lamang po na napunta sa kaalaman namin na meron palang ganito po. Ang tinig po ni Makati City Public Information Office Police Captain Jenibet Artista sa panayam ng DCXL RMN Manila. Sa ngayon, bantay sarado ng mga otoridad ang naturang drainage at maging ang ilang galagusan o lagusan sa ilog sa naturang lugar. RMN Network News. Lalaking magdi-deliver sana ng droga arestado sa buy-bust operation sa Surigao City. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Gerson Fuentes ng RMN Surigao. RMN Live Report. Tinatayang nasa mahigit 13 na gramo sa hininalang shabu ang nakumpiskar ng mga otoridad sa isinagawang buy-bust operation ng Drug Enforcement Unit dito sa Surigao City. Nahuli sa aktong nagbebenta ng droga ang suspect na si Danilo Bardigas Buenaflor Jr. alias Danver, 43 taong gulang na taga Butuan City. Matapos makuha mula sa kanyang posisyon ang nasa 13 na pakete sa hininalang shabu na may timbang na 13 gramos at naghahalaga ito
presyo ng 88,400 pesos. Ayon sa mga otoridad, naggaling pa ng Butuan City ang suspect nang nakipagtransaksyon ito sa mga operatiba ng PNP. Hindi na pumalagpa ang suspect matapos makuha sa kanyang sling bag na naglalaman ng droga at cellphone na ginamit sa nasabing transaksyon ng suspect at ng mga pulis. Nasa kustodiya na ngayon ng PNP ang suspect at nahaharap ito sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa RMN DXRS Surigao, ito inyong radyoman, Gerson Galotera Fuentes, Tatak, RMN. Balita naman tayo sa ibayong dagat. Bahagyang napinsala ang Swiss village ng Blatten matapos na mag-collapse ang malaking bahagi ng glacier o crystalline ice padausdos ng lambak. Bagamat nailikas na ng mga residente ng nasabing lugar ilang araw nang nakalipas bunsod ng pinangangambahang pagguho ng glacier, isang individual ang napaulat na nawawala at maraming bahay ang napatag at natabunan. Ayon kay Blatten Mayor Matthias Bellwald, nangyari na umano ang di nila inaasahan ngunit ipinangako nito na meron pa rin kinabukasan ang kanyang nasasakupan. Hiniling na rin ng lokal na mga otoridad ng suporta at ayuda mula sa Disaster Relief Unit at Swiss government para sila ay matulungan. Tiniyak naman ng Swiss government ng tulong para sa mga residente ng lugar. Ang nangyaring sakuna ay may tuturing na isang pinakamasamang bangungot para sa komunidad ng Alps. Sinasabing ang pag-collapse ng glacier ay dulot ng pagbabago ng klima o climate change. Balitang Sports. Host province na Ilocos Norte nakabawi at nakapagbulsa ng 2 gintong medalya sa huling araw ng palarong pambansa. Live via Zoom, alamin po natin mula kay Radyoman Gerald Ulep. Yes, kasama ang Jenny na ibulsa nga ng host province na Ilocos Norte itong kauna-unahang medalya sa athletics sa huling araw nitong naturang ibenta ng palarong pambansa 2025. Pinatoob ni Mark Dave Nicolas ang kanyang mga katunggali sa iba't ibang resyon at natungkit ang gintong medalya. Si Mark na tubong pintig Ilocos Norte ay kababae ng unang Pinoy na nagkamedalya sa Olympics na si Ildefonso Sofilo. Bago ang 800-meter run event ay kinamayan pa ni Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Barotok ang atleta. Ay kay Nicolas, malaking bagay ang inspirasyon itong ginawa ng pagkamay sa kanya ng naturang gobernador. Ang saya po na yung mga pagod ko po na ano ko na po na nasuklian ko na po yung mga pagod ko sa training at mga ano po. Anong gusto mo pa pagkatapos ng palarong pambansa? Mag-training ulit po para sa mga susunod na laban po. Para kanino itong panalo nito? Para kay mama ko po, papa ko. Mama pa, I love you. Samantala, na ikinatuwa ni Manotok ang pagkakapanalo ni Nicolas na anyay bagong mukha ng Ilocano Shark na si Ildefonso. Maliit lang na probinsya pa kami. Hindi naman kami outstanding in terms of sports. Pero ito, sa individual sports, archery and running, no? Nakabawi po kami ng konti. And we can say we have our own gold medalist. So congratulations to Dave. Talagang outstanding po. Malayo. Parang no offense to the other runners, pero talagang head and shoulders above ang ating Piligenyo. At yun nga po, talagang poetic, no, na ang aming Olympian noon, no, in 1928 and 1932, si Teofilo Ildefonso, taga Pidig. And na yun naman, si Dave, in 2025, palarong pambansa. Yan si Mark Dave Nicolas at Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Barotok sa RMN Network. Bukas, mayroon pang mga isasagawang laro, pero ang athletics ay huling araw na ngayon ng naturang sporting event dito sa palarong pambansa 2025. At live mula pa rin dito sa Ilocos Norte para sa palarong pambansa 2025 special coverage. Radyoman Gerald Ulep, Tatak, RMN. Maraming salamat, Radyoman Gerald Ulep.
Namayapang OPM icon na si Freddy Aguilar, hahandugan pa rin ang memorial service para bigyang pugay. Detalya mula kay Alex Furaque. Bagamat nailibing na ang labi ni Freddy Aguilar, nakatakda pa rin magsagawa ng memorial service ang pamilya ng yumaong OPM icon. Ito'y gagawin para sa mga fans na nais gunitain ang kanya naging buhay. Sa ngayon, wala pang detalye kung paano ito sasagawa, pero ayon sa anak ni Freddy na si Cheyenne, sa isang Facebook post na abangan na lang ang updates para sa memorial service. Sinabi nitong inihahanda na nila ang isang memorial service para sa kanyang tatay at i-anunsyo na lang mismo niya, mga kapatid niya o asawa ni Freddy na si Jovi. Dagdag pa ni Cheyenne, ang mga nais bumisita sa punto ni Freddy ay maaring tumalaw sa Manila Islamic Cemetery. Magugunitang si Ka Freddy ay pumano noong Martes, May 27 sa edad na 72, sanhi ng multiple organ failure. Matatandaan na noong 2013, ang iconic na mga awit ay lumipat sa relihiyong Islam upang makapagpakasal sa kanyang nobyang si Jovi na nooy 16-year-old pa lamang. Base sa tradisyon, ang Muslim na pumanaw ay kailangang mailibing sa loob ng isang araw. Yan ang ating entertainment news. Alex Furaque, Tatak, RMN. Samantala mga kasama sa ating parimpong balitang showbiz, pumanaw na ang TGIS star na si Red Stanberg sa edad na 50 anyos. Sa Facebook, ibinahagi ng asawa ni Red na si Sandy Sternberg ang malungkot na balita sa pagpanaw ni Red na umaga nitong May 27. Hindi umano madali para sa kanya dahil ngayong araw sana ipagdiriwang ng kanyang asawang ika-51 na kaarawan nito. Humingi ang asawa nito ng panalangin at bigyan muna ng pagkakataon ang pamilya nito sa panahon ng pagdadalamhati. Nakatagdang i-anunsyo sa mga susunod na araw ang magiging memorial arrangement sa namayapang aktor. Nagpaabot naman ang pakikiramay mga dati nitong katrabaho sa industriya, kabilang na nga si TGIS director na si Mark Reyes. Labis na nagluksa ang buong TGIS barkada sa pagkawala ng isa sa kanilang kasamahan. RMN Network. At subayin niyo po ang mga init na balita ngayong hapong ito. Ako si Radyo Man, Jenny Pahilanga. At mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila, sa mga taga Zamboanga. Buenas noches. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palagi ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide. For more than 70 years, Tatak RMN. Oras 6:03.